Paunti-unti na nga gumagalaw ang management ng Golden State Warriors matapos na umalis na si Klay Thompson patungong Dallas Mavericks. Ang isang free agent na si Kyle Anderson ay nakuha na ng Golden State ng 3 years at $27 million deal. Magiging parte yan ng sign-out trade ng Minnesota Timberwolves. Kyle Anderson ay patungo sa Golden State Warriors matapos yan ang 2 taon niya sa Minnesota Timberwolves. Noong nakaraang season, nag-average ito ng 6.4 points per game, 4.2 assists at 3.5 rebound. Magiging rotation nito si Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga at Moses Moody. Bagaman sa Minnesota Timberwolves naman ay muling babalik si Luka Garza para sa 2-year deal at kapalit nito si Kyle Anderson. Babalik tayo sa Golden State Warriors. Meron silang pinaplano na balak nilang kukunin si Buddy Hield, isang shooting guard mula sa Philadelphia 76ers. Isa ito sa NBA best 3-point shooters. Nag-average ito ng 12.1 points per game, 43.6% from the field goal, 6.8 3-point attempt. Si Buddy Hield ay may isang panahon lamang ang nilaro nito sa 76ers. First round lang ng playoff na eliminate agad itong 76ers. Nag-average lang ito ng 12.8 minutes per game. Maaari din nila maikonsidera ang veteran guard at 6-time NBA All-Star na si DeMar DeRozan ng Chicago Bulls. Bagamat na-offeran pa ito ng 2 taon at nagkakahalaga ng $80 million deal para sa pananatili nito sa Chicago Bulls. Ngunit wala pa itong mga kasiguraduhan sa team. Mukhang ayaw na itong manatili sa Chicago Bulls at naghahanap na ito ng mapupuntang team. Sa mga nakaka-interesado sa kanyang mga team ay ang LA Lakers na nabigo na makuha si Klay Thompson at ang Miami Heat na isa na ito na pwedeng makapeer nito ni si Jimmy Butler na isa niya itong malapit na kaibigan. Ang 35 years old na si DeMar DeRozan ay nag-average last season ng 24 points per game, 5.3 assists, 4.3 rebounds at 48% shooting. Malaki ang maitutulong nito sa Golden State Warriors inside and outside shooting na maaaring maging katulong ni Stephen Curry. At ang isa pang malaking pinaplano dito ng Golden State Warriors ang makuha nila ang isang bagong big man na all-star na si Lauri Markkanen. Pinag-aagawan ito ng napakaraming teams. Isa dito ang Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans at isa na dyan ang Golden State Warriors. Maaari nilang maitrade dito si Jonathan Kuminga bilang asset sa trade para maituloy lang ito. Dahil mas kailangan pa nila ng isang big man na may outside shooting. 27 years old lang ito pero marami ito yung maibubuga. At kitang-kita naman ang magiging aggressive nito sa court. Siya ay nag-average ng 23.2 points per game, 48% from the field goal, 10.3 rebounds. Sa taas nito ang 7-10, mas marami pang pagkakaroon ng attempt dito ni Stephen Curry. Pero mas papaulanin niya pa ng 3. Kung matatandaan natin, nakaraan season, puro small ball lang itong Golden State Warriors, di ba? Tapos ang ginagamit pa nilang sentro dito si Kevin Looney na may taas na 6'9 lang. O kaya naman si Darius Saric na may taas na 6'10 lang. Hirapan na ito sa mga rebounders. Kung maalala nyo pa last season, meron lamang ang Golden State record na 46 wins and 36 loss. Pang-10 yan sa Western Conference. Kaya dating small ball ng Golden State na nag-champion noong 2022, Klay Thompson, ngayon ay hindi na uubra ngayon sa bagong malalakas na team ngayon. Ang Denver Nuggets NBA champion noong 2023 na may magaling sentro outside shooting na si Nikola Jokic. At ang Boston Celtics lately lang ng NBA champion na meron sentro din na si Kristaps Porzingis, meron outside shooting. And again, nakuha na nila si Kyle Anderson para sa rotation of the bench. At ang mga interest nilang makuha na sila Buddy Hield, isang shooters, DeMar DeRozan, NBA All-Star, pwedeng makapair ni Stephen Curry, at Lauri Markkanen na isang big man All-Star. Kaya sa mga Dubs Nation fans dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Makakaya pa nila makabalik dito sa Western Conference. O siya, hanggang dito na lang. Mag-comment lang kayo kung ano sa tingin yung impact nitong pagkawala ni Klay Thompson sa Golden State Warriors. At paki-subscribe natin kung bago lang kayo sa aking channel.